Sa malawak na karagatan ng sagradong kasaysayan, kung saan ang mga alon ng panahon ay madalas na nagbubura sa mga alaala ng mga bansa, mayroong isang dinatitinag na bato na humahamon sa pagkasira ng mga dantaon, ang walang hanggang tipan ng Diyos. Inaanyayahan ka ng channel na Aliana Eterna sa isang malalim na paglulubog sa estrukturang legal at espiritual na sumusuporta sa relasyon na may lalang at ng kanyang nilikha. Sa tagpo ng ika-8 siglo bago si Kristo, ang kaharian ng Juda ay nasa rurok ng krisis sa katapatan. Ang mga tao, na tagapagmana ng mga pangakong ibinigay kay Abraham at ng kodigo ng kabanalan na ipinagkaloob kay Moises sa Sinai, ay ginawang isang hungkag na relihiyosong formalidad ang sagradong tipan na wala ng kahulugan at buhay. Ang apostasya ay hindi lamang isang moral na paglihis, kundi isang paglabag sa espiritual na kontrata na nagbabanta sa mismong pag-iral ng bansa. Lumitaw si Isaias sa kontekstong ito bilang abogado ng tipan, ang propeta na nagdadala ng sakdal ng Diyos laban sa isang bayang matigas ang puso at marumi ang mga labi. Inilarawan niya ang isang Jerusalem na, bagamat pinapanatili ang kislap ng mga ritual sa templo, ay nasa kadiliman sa kalooban, dahil ipinalit nila ang pagtitiwala sa kataas-taasan para sa mapanlinlang na seguridad ng pakikipag-alyansa sa mga paganong kapangyarihan. Itinatatag ng panimulang blokeng ito na ang walang hanggang tipan ay hindi nakabatay sa pagganap ng tao, kundi sa walang kondisyong katapatan ng Panginoon. Ang sitwasyon ng Israel ay salamin ng sarili nating kahinaan, kung saan ang paglabag sa tipan ay nangangailangan ng interbensyon na ang Diyos lamang ang makakagawa. Ang pagpapakilala sa salaysay na ito ay isang tawag upang maunawaan natin na, kahit mabigo ang tao sa kanyang bahagi sa kasunduan, ang awa ng Diyos ay nagbubuo ng isang bagong tipan na hindi mapapawalang bisa ng mga abo ng ating paghihimagsik. Ang pundasyon ng walang hanggang tipan ay hindi nakasalalay sa kumunoy, kundi sa hudisyal na kabanalan na nagmumula sa trono ng Diyos. Sa nakamamatay na taon ng pagkamatay ni Haring Uzias, pinapasok si Isaias sa silid kung saan tinatatakan ang mga batas ng universo. Pinagmasdan niya ang kamahalan ng Panginoon, isang palabas ng liwanag at kaluwalhatian na nagmukhang hamak na mga patpat lamang ang mga haligi ng templo sa Jerusalem. Ang pangitay ng mga serapin, na nagpapahayag ng 3 bisas na kabanalan ng Diyos, ay nagsilbi upang muling pagtibayin na ang tipan ay, higit sa lahat, isang usapin na moral na kalinisan at espiritual na paghihiwalay. Ang banal, banal, banal ay hindi isang awit na makalangit na libangan, kundi ang pagpapahayag na etikal na infrastruktura ng kaharian ng Diyos. Si Isaias, nang maramdaman ang bigat ng sarili niyang karumihan, ay naunawaan na ang tipan ay nangangailangan na isang tagapamagitan na makakaya ang tindi ng kabanalang ito. Ang buhay na baga na humipo sa kanyang mga labi ay ang tatak na ang paglilinis ay ang paunang kinakailangan para sa paglilingkod sa tipan. Ang tiyopan niyang ito ay nagpabago sa propeta upang maging mensahero ng isang Diyos na, sa pagiging perpektong banal, ay perpekto ring tapat sa kanyang mga pangako ng pagtubos. Ang walang hanggang tipan, na ipinahayag kay Isaias, ay ang pangako ng isang Diyos na hindi sumusuko sa kanyang pag-aari, kahit na mangailangan ito na siya mismo ang magbigay ng paraan para sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ng isang sakripisyo na tutugon sa kanyang katarungan at magpapakita ng kanyang dimasukat na biyaya. Ang misteryo ng walang hanggang tipan ay umabot sa isang punto ng ganap na kaisahan sa orakulo ng Birhen. Sa Kabanata 7 ng Isaias, iniharap ng propeta kay Haring Akaz ang isang tanda na magpapatigil sa takbo ng likas na kasaysayan. Narito, ang Birhen ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ang kapanganakang ito ay hindi lamang isang nakabukod na himala, ito ay ang pagkakatawang tao na mismong tipan. Hindi na nasyahan ang Diyos sa pagsasalita sa pamamagitan ng mga balumbon o mga ulap ng usok. Nagpasya siyang maging Emmanuel, Diyos na kasama natin. Ang radikal na paglapit na ito ang esensya ng walang hanggang tipan. Ang Diyos ay pumasok sa panahon, nagbihis ng kahinaan ng tao at nagpasailalim sa mga batas ng kanyang sariling nilikha upang, sa ating balat, ay matupad niya ang lahat ng mga hinihingi ng tipan na ating nilabag. Ang Birheng Pagsilang ay ang garantiya na ang Mesyas ay hindi nagtataglay ng dungis ng pamanang Adaniko, kaya siya ay naging bagong Adan, na may kakayahang ibalik ang lahi ng tao sa harap ng hukuman ng langit. Ang teolohikong blokeng ito ay naghahayag na ang tipan ng Diyos ay isang gawa ng sukdulang pagpapakumbaba, kung saan ang may lalang ay naging nilalang upang ang nilalang, sa pamamagitan niya, ay makabahagi sa banal na kalikasan. Ang Emmanuel, ang buhay na tatak na ang katapatan ng Diyos ay tumawid sa kailaliman ng kawalang hanggan upang mahanap tayo sa putik na ating sariling pag-iral, na binabago ang kawalan ng pag-asa ng pagpapatapon tungo sa pag-asa ng walang hanggang presensya. Ipinagpatuloy ni Isaias ang pagdedetalye sa tagapagmana ng tipan sa Kabanata 9, na binibigyan siya ng mga pamagat na naglalarawan sa lawak ng kanyang walang hanggang pamamahala,
kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsap ng Kapayapaan. Ang bawat isa sa mga pangalang ito ay isang sugnay ng tipan na itinatag ng Diyos sa sangkatauhan. Bilang kamanghamanghang tagapayo, ang Mesyas ay nagbibigay ng karunungan na kinakailangan upang pamahalaan ang ating mga buhay sa ilalim ng banal na liwanag. Bilang makapangyarihang Diyos, nag-alok siya ng kapangyarihan upang talunin ang kasalanan. Bilang walang hanggang Ama, tinityak niya sa atin ang isang pamana na walang katapusan. At bilang Prinsap ng Kapayapaan, itinatatag niya ang ganap na shalom na nagkakasundo sa tao at sa Diyos. Ang pamamahala ay nasa kanyang mga balikat dahil siya lamang ang may kakayahang bumitbit sa bigat ng tipan nang hindi nanghihina. Ang mesyanikong pamamahala ay hindi nakabatay sa malupit na puwersa o politikal na manipulasyon, kundi sa isang dinatitinag na katuwiran na nagmumula sa mismong katangian ng Anak. Pinagmasdan ni Isaias ang isang kaharian na patuloy na lumalago, isang maharlikang awtoridad na lumalawak sa lahat ng dako ng katotohanan hanggang sa ang buong lupa ay mapuno ng kanyang kaluwalhatian. Binibigyang din ng blocking ito na ang katapatan ng Diyos ay ipinapakita sa pagbibigay ng isang hari na kasabay nito ay ating kapatid at ating Diyos. Tinityak na ang tipan ay pinananatili ng mga kamay na hindi kailanman nabibigo at ng isang pusong nagmamahal sa atin ng pag-ibig na walang hanggan at walang kondisyon. Sa Kabanata 11, ang walang hanggang tipan ay nagkakaroon ng kosmikong dimensyon sa pamamagitan ng imahe ng sulpoy ni Jess. Mula sa isang tuod na kumakatawan sa dinastya ni David, nang gayon ay tila pinutol at patay na sa lupa ng Israel, lumitaw ang isang maliit na usbong ng pag-asa. Ang sulpoy na ito ay si Jesus, ang Mesyas, na pinahiran ng 7 tiklop na kapunuan na espiritu ng Panginoon upang magsagawa ng pamamahala ng ganap na katarungan. Inilarawan ni Isaias ang mga epekto ng pamamahalang ito sa mismong kalikasan. Ang lobo ay mananahan kasama ng kordero at ang bata ay maglalaro sa pugad ng ulupong. Ang pangitaing ito ay kumakatawan sa pagpapanumbalik ng kosmikong tipan na nagkawatak-watak sa Eden. Ang kasalanan ay hindi lamang nakaapekto sa kaluluwa ng tao, kundi dinungisan nito ang buong nilikha, na nagpasok ng kamatayan at paninila. Ang Mesyas ni Isaias ay dumarating upang isagawa ang dakilang pagbabalik, pinapagaling ang biolohiya at ekolohiya ng mundo sa ilalim ng setro ng kanyang katuwiran. Ang kaalaman sa Panginoon ay mapupuno sa lupa gaya ng tubig na tumatakip sa dagat, na nangangahulugang ang paghihiwalay sa pagitan ng sagrado at sekular ay mawawala. Ang katapatan ng Diyos ay ipinapakita sa pagbabago ng lahat ng bagay. Inihahayag ng blocking ito na ang tipan ng Diyos ay hindi lamang naglalayon sa individual na kaligtasan, kundi sa pandaigdigang pagtubos ng buong pag-iral, na nagtatatag ng isang kaharian kung saan ang pagkakasundo ang magiging batas at ang buhay na walang hanggan ang magiging hanging hininga ng lahat ng mga bahagi na makalangit na pamanang ito. Nakarating tayo sa pinakamalalim at pinakasolem na punto ng walang hanggang tipan sa Isaias 53, ang testamento ng dugo. Ang katarungan ng Diyos ay humihingi na ang paglabag sa tipan ay magresulta sa kamatayan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay nagbigay ng paraan upang ang Mesyas ang maging kordero na tatanggap ng sentensya sa ating lugar. Inilarawan ni Isaias ang naghihirap na lingkod na may katumpakang surgical at emosyonal. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang at nabogbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang tipan ay tinatakan sa naunang kalbaryo ni Isaias. Ang parusang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ang legal na pakikipagkasundo sa Ama, ay nasa Kanya. Inihayag ng propeta na tayo ay gumaling sa pamamagitan ng Kanyang mga suga. Ito ang puso ng tipan, ang kahaliling pagdurusa. Tinanggap na Mesyas ang paghamak, ang hagupit, at ang kamatayan upang matanggap natin ang pagtanggap, ang paggaling, at ang buhay. Walang depensa, walang pagyak para sa sariling katarungan, ang lingkod ay nanatili sa ganap na katahimikan, pinapatunayan na ang kanyang misyon ay adyok ng isang walang kondisyong katapatan sa kalooban ng Ama at na isang dimasukat na pag-ibig para sa nawawalang sangkatauhan. Ang teolohikong blocking ito ay nagpipilit sa atin na harapin ang halaga ng ating kaligtasan. Ang walang hanggang tipan ay hindi mura, ito ay nagkakahalaga ng dugo ng anak ng Diyos. Ang testamento ng dugo ay ang dimatitinag na dokumento na nagsisiguro na ang ating utang ay nabayaran na at ang daan patungo sa trono ng biyaya ay bukas na magpakailanman para sa lahat ng tumatanggap sa sakripisyo ng kordero. Ang tipan ng Diyos, na ipinahayag kay Isaias, ay sumisira sa mga tanikala ng relihiyosong nasyonalismo at lumalawak upang yakapin ang buong mundo. Sa Kabanata 49, ipinahayag ng Panginoon sa Mesyas na ang kanyang misyon ay napakalawak upang malimita lamang sa mga tribo ng Israel. Ibinigay din kita bilang liwanag sa mga Gentil, upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa dulo ng lupa. Ito ang malawak na tipan, isang paanyaya ng pag-ibig na tumatawid sa mga karagatan at hangganan ng bansa.
Pinagmasdan ni Isaias ang mga malalayong isla at ang mga tao ng ibang wika na dumadaloy patungo sa liwanag na Emmanuel. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Inilarawan ng propeta ang isang handaan na inihanda para sa lahat ng bansa sa sagradong bandok, kung saan ang lambong ng kamangmangan at ang takip ng kamatayan na bumabalot sa sangkatauhan ay sa wakas ay mawawasa. Ang Mesyas ang diplomatiko ng kawalang hanggan na nagkakasundo sa mga kaaway at nagsasama sa mga gentil sa pamana ni Abraham. Ang blokeng ito ay naghahayag na ang kaharian ng Diyos ay isang pandaigdigang pamilya, na tinubos ng parehong dugo at nagkakaisa sa ilalim ng parehong setro ng kapayapaan. Ang liwanag ng Mesyas ay nagpapalaya sa kadiliman ng lahat ng kontinente. Tinicheck na ang sinumang tao, sa anumang lugar, na tatawag sa pangalan ng Panginoon at tatanggap sa mga tuntunin ng tipan, ay tatanggapin sa walang hanggang pakikisama sa may lalang. Ang katapatan ng Diyos ay umabot sa rurok nito sa pangako ng isang bagong nilikha. Si Isaias, sa mga huling kabanata ng kanyang aklat, ay tumitingin sa kabila ng mga hapis ng kasalukuyan at pinagmasdan ang pagdating ng bagong langit at ng bagong lupa. Ito ang lohikal na konklusyon ng walang hanggang tipan, ang ganap na pag-alis ng bawat bakas ng kasalanan at kamatayan. Inilarawan ng propeta ang isang Jerusalem ng kagalakan, kung saan hindi na maririnig ang tinig ng pagyak o ang daing ng hapis. Ang lobo at ang kordero ay manginginay ng magkasama, at ang leon ay kakain ng dayami gaya ng baka. Ang tagpong ito ay kumakatawan sa huling tagumpay ng buhay laban sa pagkabulo. Ang tipan ng Diyos ay nagsisiguro na hindi lamang niya inaayos ang nasira, kundi muli niyang nililikha ang lahat sa isang dimensyon ng ganap na perfeksyon. Ang Mesyas ang magiging sentrong liwanag ng bagong katotohanan ito, kung saan ang presensya ng Diyos ay magiging kasing totoo ng hangin na ating nilalanghap. Ang eskatolohikong blokeng ito ay nagbibigay ng kinakailangang perspektiba upang harapin natin ang mga kasalukuyang pagdurusa. Ang walang hanggang tipan ay tinicheck sa atin na ang dulo ng kasaysayan ay hindi pagkalipol, kundi ang maluwalhating pagkabuhay na muli na nilikha. Ang katapatan ng Diyos ang angkla na nagpapanatili sa atin na matatag sa katiyakan na ang isang bagong araw ay sumisikat, isang araw na walang paglubog na araw, kung saan tayo ay mananahan kasama ng ating manunubos sa isang panahon na kapayapaan at kaluwalhatyang di may lalarawan. Kapag ang mga pahina ng bagong tipan ay binuksan, matatagpuan natin si Jesus na Nazaret na hawak ang kopa ng huling hapunan at nagsasabing, "Ito ang kopa ng bagong tipan sa aking dugo." Sa sandaling ito, ang propesya ni Isaias ay nakatagpo ng definitibong katuparan nito. Si Jesus ang garantiya ng walang hanggang tipan, ang siyang nagbibigay ng laman sa mga anino at katotohanan sa mga pangako. Ang koneksyon sa pagitan ng dalawang tipan ay ang tatak ng pagiging tunay na nagpapatunay na ang plano ng Diyos ay isang walang putol na sinulid ng katapatan. Kinilala ng mga apostol kay Jesus ang bawat detalye na nakod ni Isaias, ang birheng pagsilang, ang ministeryo ng liwanag sa Galalia, at ang sakripisyo na naghihirap na lingkod. Si Jesus ang salita na nagkatawang tao upang maging dakilang saserdot ng isang mas higit na tipan, na nakabatay sa mas mabubiting pangako. Ipinapakita ng blokeng ito na ang Biblia ay isang nagkakaisang gawa, kung saan ang matandang tipan ay naghahayag ng kasunduan at ang bagong tipan ay nagpapakita ng tagapamagitan nito. Sa pagtitiwala natin kay Jesus, pumapasok tayo sa agos ng libu-libong taon na katapatang ito, nagiging mga tagapagmana ng lahat na nakita ni Isaias mula sa malayo. Ang walang hanggang tipan ang pundasyon ng ating walang hanggang seguridad. Tinicheck na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang pampublikong ministeryo ni Jesus ay ang praktikal na demonstrasyon kung paano gumagana ang bagong tipan sa buhay ng tao. Hindi lamang siya nagdala ng isang set ng mga tuntunin, kundi ang buhay ng Diyos sa loob ng mga tao. Sa kanyang mga pagpapagaling, inilalapat niya ang pangako ng pisikal na pagpapanumbalik ni Isaias. Sa kanyang mga turo, isinusulat niya ang batas ng Panginoon sa mga puso, ayon sa espiritu ng tipan. Ipinakita ni Jesus na ang katapatan ng Diyos ay nakikita sa habag para sa mga nasa laylayan, sa pagpapatawad sa mga makasalanan, at sa pagpapalaya sa mga bihat. Ang epekto ng ministeryong ito ay ang pagbubukas ng isang bagong kultura, ang kultura ng kaharian ng Diyos. Ang Mesyas ni Isaias ay napatunayang ang tanging may kakayahang magtaguyod ng banal na katarungan nang hindi dinudurog ang nabaling tambo o pinapatay ang mitsa na umuso. Binibigyang din ng blokeng ito na ang walang hanggang tipan ay patuloy na gumaganang gayon sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na kumukumbinsi sa atin sa kasalanan, gumagabay sa atin sa katotohanan, at tumatatak sa atin para sa araw ng huling pagtubos. Si Jesus ang arkitekto ng isang binagong buhay, kung saan ang ating pagkakakilanlan ay hindi na tinutukoy na ating nakaraan na paglabag sa tipan, kundi na ating hinaharap na walang kondisyong katapatan sa ilalim ng kanyang mapagmahal at soberanong pamumuno.
Bakit ang teolohiya ng kasunduan at ng walang hanggang tipan ay napakahalaga para sa ating espiritual na seguridad ngayon? Dahil nabubuhay tayo sa isang mundo ng kawalang katiyakan, kung saan ang mga pangako ng tao ay binabali araw-araw at kung saan ang damdamin ng pag-abandona ay gumugulo sa modernong kaluluwa. Ang propesya ni Isaias ay nag-alok ng tanging angkla na makapagliligtas sa ating buhay sa gitna ng mga bagyo, ang walang kondisyong katapatan ng Diyos. Ang mesyas ni Isaias ang patunay na hindi sumusuko ang Diyos sa iyo. Ang walang hanggang tipan ay nagsisiguro na ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa iyong ginagawa, kundi sa ginawa na mesyas para sa iyo sa testamento ng dugo. Ang katotohanan ito ay nagdadala ng kapayapaan na humihigit sa lahat ng pag-unawa at isang katapangan na nagpapahintulot sa atin na harapin ang kamatayan ng walang takot. Ang kaugnayan ni Isaias sa ating mga araw ay nasa katotohanan na ang orasan ng Diyos ay nagmamarka pa rin na oras ng katapatan. Kung tinupad ng Diyos ang mga propesya tungkol sa paghihirap na mesyas ng may ganoong katumpakan, tiyak na tutuparin niya ang mga pangako tungkol sa kanyang pagbabalik at ang huling pagpapanumbalik. Ang pagtitiwala sa walang hanggang tipan ay paghahanap ng ligtas na daungan para sa kaluluwa. Alam na tayo ay binabantayan sa mga kamay ng siyang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas ng lahat ng bagay. Nakarating na tayo sa dulo na epiko at nagbabagong paglalakbay na ito sa aklat na Isaias at sa kaluwalhatian ng walang hanggang tipan. Pinagmasdan natin ang kamahalan ng trono, ang himala ng kapanganakan, ang sakit ng sakripisyo, at ang tagumpay ng bagong nilikha. Ngayon, ang definitibong tanong ay nasa iyong puso. Bahagi ka ba ng tipan na ito? Ang mesyas, ang prinsap ng kapayapaan, ay nag-abot ng kamay sa iyong gayon, inaanyayahan kang pumasok sa kasunduan ng buhay na walang hanggan at ng walang kondisyong katapatan. Huwag kang lumabas sa karanasang iso sa parehong paraan ng iyong pagpasok. Hayaan ang testamento ng dugo na linisin ang iyong budhi at ang pag-asa na Emmanuel na magbigay liwanag sa iyong hinaharap. Tatakan natin ang salitang ito ng isang panalangin, O Diyos ng katapatan. Nagpapasalamat kami sa walang hanggang tipan na ipinahayag mo sa amin sa pamamagitan ni Isaias. Salamat sa sakripisyo ni Jesus, ang aming tagapamagitan. Tinatanggap namin ang iyong tipan ng pag-ibig at hinihiling namin na ang iyong katarungan at kapayapaan ay maghari sa aming mga pusong gayon at magpakailanman. Amen. Kung nagpasya ka ng sumuko sa hari ng tipan at mamuhay sa ilalim ng kanyang katapatan, mag-subscribe na sa channel ngayon. I-activate ang bell para sundan ang aming mga video tungkol sa buhay ni Jesus at sa mga misteryo ng kaharian. Magkomento sa ibaba, ako ay tagapagmana ng tipan. Ibahagi ang video na ito sa mga nangangailangan ng seguridad at pag-asa sa Diyos. Maging tagapagbalita ng banal na katapatan sa mundong ito. Ang tipan ay walang hanggan at ang Panginoon ay tapat.